Hello guys! Welcome back to my channel! At ang ganda ng topic natin ngayon, sisilipin natin ang fake meat, ang plant-based business ni Monde Nissen. Ano na ba ang nangyayari dito? Ano ang mga bali-balita? Silipin nga po natin. At ngayon, dahil nga po nalulugi na 3 taon na, umaabot na sa 40 billion pesos ang nalugi sa fake meat ay nagtap ng bagong magmamanage, bagong titingin, bagong overseer ng fake meat business, isang magna cum laude. Kaya bang solusyonan ng isang magna cum laude ang ganitong klaseng pangyayari? Dahil nga laki na po for the past 3 years, 40 billion na ang nalulugi po sa kanila dahil po dito ayan. At ginugol ko lang po konti po Ito kasi yung isang malaking issue po niyan Bukod po sa napaka-competitive na po ng landscape ng fake meat. Kasi ako po back in 2020-2021 nag-vegan po ako, vegan diet ako for a year for health purposes po Ayan, at nakita ko po talaga ang daming competition, ang daming nagpo-produce ng ganitong product, ang daming choices sa US, kung ano-anong bansa, ang daming nagpo-produce ng ganitong produkto kasi nga iniisip nila this is the next big thing. Hindi lang po sa US, sa Europe maging po sa Taiwan, ang daming pong products na vegan, vegetarian na galing sa Taiwan na ang sasarap din. Akala mo tunay na baboy, tunay na pork. Sa US naman yung mga Beyond Meat, akala mo tunay na baka. Ayan. At ang sabi po dito sa Forbes, nung ginugol ko siya, sabi nga sa Forbes, article ng Forbes, ang problema po, itong plant-based meat alternative ay hindi lumalaki. It is stagnant. It is stalling. At bilang consumer po, hindi naman po natin kailangan ng formal statistics. Hindi naman natin kailangan ng formal na data. Kasi tayo mismo, consumer tayo. Tayo mismo, pumunta tayo ng grocery. Tayo mismo, may marami tayong kaibigan na consumer din, So, pwede po tayo mag-observe at makita natin, makapag-sample po tayo ng data on our own at makikita talaga natin na mahirap na negosyo talaga itong fake meat alternatives. Bakit? Kasi po, pag pinag-usapan po natin, yung mga animal rights activists, na vegan sila, dahil sila ay animal activists, na ayaw nilang patayin ng hayop, naawa sila sa hayop, ay feeling ko po, super liit lang po ito. Kayo po mismo, sa 100 nakakilala po ninyo, maswerte na ko may makita kang isa na animal rights activist, Ako po mismo, wala akong kilala na animal rights activist. Ako personally, wala po akong kilala. May nakikita ko lang sa YouTube, nababasa ko lang sa mga bali-balita, pero personal nakakilala, wala po. Kaya ako pa naniniwala, pagdating sa animal rights activist, maliit ang population po nila. So, saan nang gagaling yung malaking population, na nagiging vegan, nagiging vegetarian? Ito po yung mga health conscious people kasi gusto nila healthy. Umiiwas sila sa karne, kasi for health purposes, At ito po ay hindi naman po rocket science dahil ako po naniniwala ako, na karamihan po ng tao, they are aware, personal opinion ko po, feeling ko po karamihan ng tao, they are aware, na ang processed food is equally bad for your health, Again, hindi po ako doktor, Ako po, ang feeling ko lang po, ito ang iniisip ng maraming tao. Hindi ko po sinasabing masama ang processed food. Ang sinasabi ko, ito ang iniisip ng maraming tao ng processed food is also equally not good for your health. So, kung magta-transition ka to vegan diet for health purposes, bakit nakakain ng fake meat? Mawawalan din ng saysay. And I think ito ang reason kaya nag-i-stall po itong business po ng fake meat around the world. Kaya hindi po lumalago ang market po nila. Kasi nga po, alam naman po natin, syempre dadaan yan ng processing. At ang tao, syempre, medyo magtatanong sa isip, healthy pa ba yan, kung heavily processed po siya. Ayun, tanong sa isip po yan. Ayan.
Kasi po ako, naniniwala po ako, no, bilang naging vegan din dati, no. Ang daming tao sa paligid ko no, na nung kumakain ako kaya, ang lakas ko rin lumamon ng fake meat dati, no. Sinasabihan nila, huwag ka na kumain ng fake meat, bumalik ka na lang ng karne. Yung mga kaibigan ko, family ko, sinasabihan ako kasi sabi nila, process din yan Process din yan. So, ayun, nakinig ako. Bumalik na ako ng karne. Bumibili na ako ng baka, baboy, manok. Ayan, ang sarap. Mas masarap talaga. Hindi talaga kayang kopyahin, no? Kasi nga po, ang mga tao, may mga kaibigan po ako na talagang vegan, vegetarian for health purposes, nagpe-prepare na lang po talaga sila ng sarili nilang pagkain na simple lang. Bibili ka talaga ng totoong gulay, igisa mo, iluto mo. Gusto mo ng burger, bumili ka ng beans, no? I-mash mo, no? Ilaga mo, i-mash mo, iprito mo, yun ang burger mo. Hindi na nila kinokopya yung lasa ng karne. Masaya na sila kasi health conscious nga. Yung totoong gulay na talaga ang kinakain nila as is. Tapos niluluto, home prepared or umu-order sila sa mga restaurant na simple lang ang luto at hindi na pinaprocess masyado. Yung gisa-gisa lang, ganyan, lagyan lang ng toyo, okay na. Ganon ang ibig ko pong sabihin, no? At ang masasabi ko po sa kalagayan ni Mondeniz, at sa akin lang naman po, hindi naman po ako magaling dito. Ang nakita ko po, no, sabi ni Warren Buffett, I am a better investor because I am a businessman. Kaya nga po ako po, no, sa personally, feeling ko sa pag-invest ko sa stock market, no, nag-improve ako significantly nung tiningnan ko po, no, ang stock investing bilang pag-own, no, ng mga negosyo na magaganda, no. Kaya I feel, no, naging mas maganda ang investing ko dahil I think as a businessman. Pero yung kabaliktaran, sabi din ni Warren Buffett, I am a better businessman. Kasi negosyante din si Warren Buffett. He owns businesses, no? I am a better businessman because I am an investor. And for me, personal opinion ko lang naman po, it is better na matuto po tayo, no, sa perspective ng mga investor, sa perspective ng mga trader pagdating sa negosyo. Anong ibig ko po sabihin? Baka better po, no, sa situation ni Monde na mag-cut loss na lang at mag-move on. Sa akin lang naman po palagay po ito. Pero I don't know kung anong mangyayari sa Mondeniz. Mukhang laban pa rin po sila. Pero for me, dito sa Mondeniz, bibili na ba natin to at 7 dahil ang laki na ibinagsak mula 20 mahigit. 7 na lang. Ako po ay mag-aantay pang bumaba ng price. Feeling ko may ibubuga pa ito. May ibabagsak pa ito. No? At aantayin ko pa na bitawan niya ang fake meat business. At hanggang doon lang ang taltalan natin ngayon. Basahin ng mga disclaimer. Ito ay entertainment purposes lang at general education. Like, share, subscribe. To God be the glory. God bless sa inyo. Happy investing. Bye-bye.